Hello, good morning sa tanan na nasabta sa atong online morning devotion no nga gahimuon nato sa matag sa buntag kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto us. Munang padayon ta sa atong buluhaton nining sa kabuntagon. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle. Laot nga fully awake na tabulag tas laos but we are one in the spirit. Amen. Soul, I look to you, author of my faith. I look to you, beautiful Savior. I look to you, King of all kings. Everything you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Oh, in your name, strength and power overcomes. In your name, joy and peace overflows. In your name, heaven's home treasure. In your name, forever be secure. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I look to you, lover of my soul. I look to you, author of my faith. I look to you, beautiful Savior. I look to you, King of all kings. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Jesus, Jesus, Jesus. Ooh, Jesus, Jesus, forever you will be, forever you will be, forever
thank you kayo God sa imong pagpukaw ka namo dining sa kabuntagon na mo kami nining ang bulhaton Lord. Sinati namo ang imong kaluoy sa matag sa buntagon. Thank you kayo san pa. Thank you dayto Lord sa kalidad malinaw hinanap kakatulog imong i-provide ka namo tibok gabi. Thank you sa pag-enable nimo ka namo aron mo bangon kami kay kung tawhanon lang Lord. Dili gid kami mo bangon apan thank you kaayo Lord sa kahom sa imong balang espiritu nga ga-enable kanunay kanamo aman aron kami mga bangon. Thank you kaayo ni anang tanan bisan pa. Thank you sab dinhi lain makahom nga adlaw Ginoo nga Wednesday nga gidugang no sab mo sa among kinabuhi nga makahimo na sab kami pag-alaga dining adlaw makahimo kami pagpamuhat sa mga buluhaton nga may kalambitan sa imong kahimayaan. Salamat makapadayon kami sa pagkinabuhi Kristohanon. Thank you kaayo aning adlaw Lord. We wanted to live one day at a time for your glory O God. Salamat kaayo dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan. Continue to cover us Lord with your glory. Continue to shine in us, Lord, your light, Lord, light that comes from heaven, O God. Dalaygon ka, Lord, sa ulay katapusan. Dawata ang among mga pagpasalamat, Lord. Dawata ang among mga paghimaya, diha kanimo Ginoo pinaagi sa gamhanan, nga ngalan Ginoong Kristo, nga among Ginoo manluwas. Amen. Praise the Lord. So, naanata sa gahapon Ezekiel chapter 23 taon niya nagkutlo lang gihapon ta sa mga highlight diya sa mao nga chapter. Karon na ata sa 24 no Ezekiel chapter 24. Diya sa 24 blurred ang akong mata. Diya sa chapter 24 ang atong kutloon diya sa chapter 24 is from verse 15 to 25 tano to 25. Kung naatay mga Bible ang atong basahon kini dungan na natong basa kay diha ta bukotlo karon. Yun din na also the word of the Lord came to me saying, Son of man, behold, I take away from you the desire of your eyes with one stroke. Yet you shall neither mourn nor weep, nor shall your tears run down. Sigh in silence, make no mourning for the dead, bind your turban on your head, and put your sandals on your feet. Do not cover your lips, and do not eat man's bread of sorrow. So I spoke to the people in the morning, and at evening my wife died. And the next morning I did as I was commanded. And the people said to me, Will you not tell us what these things signify to us, that you behave so? Then I answered them, The word of the Lord came to me, saying, Speak to the house of Israel, thus says the Lord God. Behold, I will profane my sanctuary, your arrogant boast, the desire of your eyes, the delight of your soul, and your sons and daughters whom you left behind shall fall by the sword, and you shall do as I have done. You shall not cover your lips, nor eat man's bread of sorrow. Your turban shall be on your heads, and your sandals on your feet. You shall neither mourn nor weep, but you shall pine away in your iniquities and mourn with one another. Thus Ezekiel is assigned to you, according to all that he has done, you shall do. And when this comes, you will know that I am the Lord God. And you, son of man, will it not be in the day when I take from them their stronghold, their joy, and their glory, the desire of their eyes, and that on which they set their minds, their sons, and their daughters. Hallelujah. Brag lisod, no? Praise God. Dinhi sa chapter 23 verse 15 to 25, nakita nato dinhi nga naay gipanghayo si naay usa ka butang nga lisod kaay sa tanan buhaton kung sa tawhanon nga aspeto lang lisod gyud kaay buhaton. Pero gimando gyud ni Lord ngadto kang Ezekiel because it talks about kaning nagisgot ni mahitungod sa mga difficult things, no? Two difficult things that the Lord tells Ezekiel to do, no? So unsa na siya nga butang, no? Actually ang unang nga butang nga nakita nato diri is kanang dili ka mag-grief, no? Dili ka magpakita nga nagul ka, dili ka magpakita nga nasakitan ka, kanang i-hide nimo ang imong tawhanong gibati kanang for example dili na lang sa chapter 17
as chapter 16, yung diri, Son of man, behold, I take away from you the desire of your eyes with one stroke. Sa isa lang kapamilok, no? Sa isa lang kapamilok, kuhaon ni Lord ang maong kalipay ni Ezekiel. Yet you shall neither mourn nor weep, nor shall your tears run down. Sigh in silence, make no mourning for the dead, bind your turban on your head and put your sandals on your feet. Do not cover your lips and do not cover. Ang bot pasabot ani maisuon nga sa diyang mamatay ang asawa ni Ezekiel, dili maguol si Ezekiel. So, God asked Ezekiel to do difficult things. And one of the difficult things to do nga gimando ni Lord kay Ezekiel is do not, do not cry. Oh, do not cry. Sa diyang akong kuhaon ang imong minahal, yet you shall neither mourn, dili ka magkaguol, nor muhilak, nor mo tulo ang imong luha, no? Na grabe no, lisod kay buhaton. Sigh in silence. Kung mangkuan ka, sigh in silence lang. Ana si Lord kanang manghupaw ka, manghupaw hilom lang ang pagpanghupaw. Murag imong luomon silbi ang imong kaguol. Dili ka gusto ka muhusyagit, gusto ka muhilak sa kaguol kay matay na imong asawa pero dapat dili ka mo syagit, dili ka mo hilak, dili magpakita nga naghilak ka, dili ipakita nga nagtulo ang imong luha. Grabe di ba difficult things to do, no? Na hinuon ipakita sa mga tao, ipakita sa tao nga murag wala lang ka na matchi. Murag wala lang ka na matchi. Murag okay lang, murag wa ka na matchi asawa. Difficult kay buhaton na. Kay actually dinhi giklaro gid dinhi no nga asa ni dapit. Giklaro diri nga namatay gid ang asawa ni Ezekiel. Klaro din hino nga namatay gid ang iyang asawa, no? So I spoke to the people in the morning and at evening my wife died. Sa verse 18 na, my wife died. And the next morning I did as I was commanded. No, namatay ang asawa karon pagkasunod adlaw gihimo niya ang tanan nga gimando ni Lord nga dili ka mohilak o dili ka maguol. Ipakita sa mga tao nga dili ka mohilak, dili ka maguol. Luhomon ra nimo. Gusto ka mo hilak, pero di ka mo hilak. Gusto ka mo syagit ka. Pero dili ka mo syagit. Di ba lisod kayo? Lisod kayo buhaton na kanang ang gahilak ang imurang kinasuluran no nga ang gahilak ka. Unya kanang dili pag yun walay tingog kung na kanang crying in silence, no? Crying inside lang. Dili siya pwede nga madunggan, dili pwede dili inana ang mandot ni Lord. So God asked Ezekiel to do difficult things. Ngano man unsay reason? In order to warn the people. And this is what aron nga mapakita sa mga tawo nag-warning gid ang Ginoo. Pag abot nga i-destroy niya ang templo sa Jerusalem, because wala na nalipay ang Diyos ug tanaw sa templo sa Jerusalem nga gihugaw-hugawan na sa mga tao, wala na respeto, no? Wala na ipagtahod sa templo nga ultimo ang ilang mga Diyos nila sulod sa templo diha na nila ginahimo ang ilang mga ritual sa ilang mga Diyos. Wala na gid nalipay ang Diyos sa templo dito sa ilang dapit sa Jerusalem. That's why i-destroy gid ni Lord. So ang mando ni Lord para makita sa mga tao, no? Para makita sa mga tao kung unsay buhaton ni Lord sa ilang dapit, i-destroy ni Lord. Gi-warningan niya ang mga tao nga inaani dapat ang inyong imawon nga pag-abot i-destroy na nako ang temple o ang mga butang nga inyong gikalipayan o mga butang nga kana bitang apple of the eye na something like that, ang mga butang nga gikalipayan ninyo, mga butang nga gikabisihan ninyo, mga butang nga inyong gina-treasure, i-destroy na ko na tanan. O pag-abot anang panahon na ayaw mo pagkagul, ayaw mo paghilak. Kay mura bitaw one thing kanang direct bitaw nga nganong hilak man mo nga kanang mao man ni naka-nudnod sa inyo nganong hilak man mo nga mao man ni ang nag pahilayo kaninyo gikan kanako. Murag ingon ana baso dili mo ayaw mo kabuol, ayaw mo hilak
Ayaw niyo hilaki kung ako i-destroy ang mga butang nga para sa inyo gikalipayan ninyo, para sa inyo gi-desire ninyo, para sa inyong masatisfy ang inyong flesh, masatisfy ang inyong mga mata, kay tanan ako nang i-destroy. So, sultian niya si Ezekiel nga, when your wife dies, no, do not cry, do not mourn, no? Mo na siya ang difficult thing nga nakita nato diri nga gimando ni Lord nga sa part sa ni Ezekiel lisod kayo. Pero gihimo gid ni Ezekiel sa diyang namatay ang iyang asawa, the following day murag wala lang. Wala gyud siya gipakita atubangan sa mga tao. Munang naglibog ang mga tao, na confuse ang mga tao nga okay ra ka, murag la lang. Inana ang mga tao na when his wife dies, God tells him not to mourn. Di ba difficult kayo no, lisod kayo. Pwede ba dahil nang inana? Pero inaana, kay nga no, the reason is to be, it should be a sign. No, it should be a sign to the people that they should not mourn when their beloved temple is going to be destroyed. Nana ang pasabot ni Lord. So, makita na to diri nga pag abot diya sa 18, so I spoke to the people in the morning kay nangutan naman ang mga tao nga unsay sulti sa Dios, so gisultian sila ni Ezekiel sa mando sa Ginoo, and tuod man pag abot gyud sa 18, human gyud siya nagsulti sa mga tao nga inaana namatay ang asawa, and then next morning I did as I was commanded. Gihimo dayon niya ang tanan nga mga mando ni Lord. And the people said to me, will you not tell us what these things signify to us that you behave so? Pwede ba sultian nimo kung unsay pasabot aning mga butang nga nangakahitabo? So gisultian gid sila ni Ezekiel nga mao ni siya ang pasabot aron makita ninyo nga this is a sign gipakita ni Lord sa inyo nga mao ni siyang timailhan nga destroy ni Lord ang i-destroy ni Lord ang mga butang nga gikalipayan ninyo, unya dili mo maghilak, dili mo mag-uol anang mga butang kay kanang mga butang mo nang nagnudnud kaninyo pahilayo sa Ginoo. So gituman tanan ni Ezekiel ang mga mando sa Diyos, no? Speak to the house of Israel, thus says the Lord. Ina sila, behold, I will profane my sanctuary, your arrogant boast, the desire of your eyes, the delight of your soul, and your sons and daughters whom you left behind shall fall by the sword. Mga matay, no? And you shall do as I have done. You shall not cover your lips, nor eat man's bread of sorrow. Bisan pagkaon, no? Ang pag-mourn ni Ezekiel during the time nga namatay ang iyang asawa, bisan ang pagkaon dili siya murag magpuasa pagid siya, no, kanang multi purpose nga kana bitawng pagkamatay sa iyang asawa dili siya magkaguol, dili siya muhilak, dili siya mukaon, no, murag wala lang ana. So ang mga tao gatan ako kay Ezekiel nga unsay ibot pasabot ani nganong inahana man si Ezekiel nganong inana, so gipasabot ni Ezekiel nga this is what the Lord said to me nga himuon para sa inyo, para makita ninyo nga this is a sign. This is a sign that God is going to destroy the temple nga inyong gigawgawan. This is going to be a sign nga pag-aputan ang panahon na dili mo maghilak, dili mo magkuan kay enemy mo man ang naang nakadaldal sa inyo nga makasala mo nay nagkuan ka ng inyong mga kalipayan mo nang nagpahilayo, no? Inaana ang pasabot ni Ezekiel sa 24. Thus Ezekiel has assigned you according to all that he has done you shall do, and when this comes you will know that I am the Lord God. May baluan din ninyo nga kung ako ang musulti ug ako ang muhukom, ako ang mukastigo kaninyo, matuman gyud ang tanan. Kung unsay akong gisulti, matuman gyud ang tanan. So gi-enable ni Lord si Ezekiel no nga matuman kanang makaya ra, matuman ni Ezekiel ang mando sa Ginoo. Pero lisod kay sa nga tanan, no? Pero nakaya ni Ezekiel. Lisod kay sa nga tanan, no? Siguro afterwards ay pa nag-mourn si Ezekiel, pero sa inaana nga panahon nga pagpasabot sa mga tao sa Israelita, no? Sa Israel, inaana ang mga pamagi. Mao bitaw nakita nato ang Book of Ezekiel,
naay mga butang nga ipabuhat ni Lord kang Ezekiel nga lisod gyud kaayo, dili susama sa uban nga mga prophetic books nga igura sila ipasulti ni Lord, no, igo sa thus says the Lord and thus said the Lord inana ra, pero si Ezekiel naay mga actions, no, naay mga symbolic act nga kuan ni Lord sa iyang kinabuhi, nga siya mismo ang gagamiton ni Lord nga aside nga musulti siya, ipakita pa gyud sa kanang action, na ipakita sa action. So this time ipakita gyud sa action, no, nga gimanduan ni Lord si Ezekiel nga lisod gyud kay sa nga tanan nga pwede ba dahil di ka maghilak kung namatay na imong kapikas kinabuhi. Ako gani pagkamatay ni Pastor Sam, muna-muna na ako sa pugong-pugong gyud. Yan ang naay mo gawas lang nga tingog, gamay ra gyud. Pero at least naay mo gawas niya. Naay luha nga mo gawas, magdaligdig gid ang luha. Pero at least naagi mo gawas, no? Nga bisan sa og pugong, naagi mo gawas. Pero kani kang Ezekiel lahi gyud, dili walay luha nga kwan, dili ipakita sa mga tao nagmourn ka. Ako nagmourn man gyud ko, grabe man gyud ako kaguol, no, nagkuan man gyud ko. Nakita man gyud nga nag-grief, no, ang sa pagkamatay ni Pastor Sam. Pero kani kay Ezekiel dili gyud, ayaw pag kaguol, dili pakita sa mga tao naguol ka, then dili ka maghilak, walay luha nga mugawas sa imong mga mata. Unya grabe kaayo kanang dubli ang kasakit, no, nga gibati ni Ezekiel during that time nga namatay ang iyang asawa. But it is because God commanded him nga to do it, no, as a sign or as a symbolic act in front of the people, nga makita sa mga tao nga mao ni buhaton sa Ginoo sa Ginoo sa inyo, i-destroy niya ang tanan, no, i-destroy niya ang tanan, usa ka paagi sa pagpanis, pag-chance sa inyo tungod sa inyong grabe nga pagpabadlong, grabe nga pagpakasala, grabe nga kanang paghatag o kasakit sa Ginoo, i-destroy gyud ni Lord tanan, no. Yung pag-abot niya na nga panahon, wala mo'y katungod nga muhilak, wala mo'y katungod nga maguol, kay dili mo ang ngayon maghilak, kay mao ni mga butanga ang nakapahilayo kaninyo gikan kanako, mao ni mga butanga ang naghatag kaninyo og naghatag sa inyo sa ang sa kanang pagpakasala more, no, kanang more sinning, no, mo ni naghatag, so i-destroy ko na tanan inana. Ay hallelujah, lisod kay sa nga tanan, no. Pero kung si Lord ang muhimo og mo provide og katakos, makaya gyud, like Ezekiel makaya gyud, no. So this was to be a sign to the people that they should not mourn when their beloved temple is destroyed. Kay wala namang giganahi si Lord sa templo, no, kay grabe nakahugaw, patak ang sala, wala na pagrespeto sa presensya ni Lord, nga naaman unta ang presensya ni Lord diya sulod sa templo, pero ang mga tao wala na pagrespeto diya sulod sa templo, no. Nagpatak ang mga kasalanan nga ang ilang mga Diyos grabe ang mga sala, no, ang mga pari, grabe ang mga leaders diya sulod sa templo, nagpatak ang mga sala, so wala na gyud nalipay. So it's high time ana siguro, so it's high time that I will destroy the temple, no. So mga na may isa nadat dinaot nga natay nakudlo karon, no, sa atong gi-share sa chapter 24 nga medyo difficult thing nga gimando ni Lord kang Ezekiel, pero nakaya ra ni Ezekiel. So meaning makaya gid ay, no, makaya gid ay kay naaman si Lord nga mo enable. Amen. Sa atong panahon karon dunay mga panahon nga kanang mga butang nga gi-treasure nato, mga butang nga apple of the eye, mga butang nga ay sa axe para sa ato. Kuhaon na ni Lord, i-destroy na ni Lord, kay kung maura na man galing ang makapahimulag kanato gikan kaniya, kuhaon gyud na ni Lord. So inaani siguro ang nahitabo sa chapter 24, no, sa mga katawan sa Israel. Amen. O salamat sa Ginoo kay sa iyang pulong karon nga do gamay ra atong gikutlo diya sa chapter 24, pero naghatag ni challenge sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Nga there are things nga the Lord tells us to do difficult thing nga lisod kay, pero makaya ra di ay like Ezekiel, nakaya gid Ezekiel, no, nga sadyang namatay ang iyang asawa, giinan siya ni Lord para mamahimo lang nga sign, para mamahimo lang symbolic act in the sight
of the people. Nga sa panahon nga i-destroy ni Lord, dili gyud maghilak. No, dili sila mag-mourn. Ang mga tao dili mag-mourn kay dili dapat kagulan ang mga butang nga mo'y makapahimulag kanato gikan sa Dios. Mga butang, mga material, mga butang atong gipangandoy niini nga kalibutan. Amen. Og mag-ampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon lagi to na namo nga mga nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong kaayo gid sa among kinabuhi matag sa buntag nga manifest ang imong mercy, ang imong grace, ang imong love ngari kanamo Lord. Thank you kaayo niya nagtanan og naga-pray kami karon sa mga kaigsuunan nga manarbaho sa office, nga imo silang pag-aubanan o mga kaigsuunan nga mangiskwela. Ikaw magatagbo sa ilang mga panginahanglanon, bayranon, o provide kag wisdom, Ginoo masabtan ang ilang mga leksyon, makapasar sila sa exam. Mga teacher, Lord, tabangi sila, takaig, katakos Ginoo paghandle sa ilang classroom kay daghan kay mga kabataan majority Lord mga bulayagon kaayo apan Lord thank you kaayo nga ikaw man ang provider sa strength, Ginoo, and power. Sa ikaw mag-provide niini nga to sa among mga kaigsuonan nga teacher. Bisan pa man, Lord, nag-pray kami sa mga kaigsuonan namo na mga online nga trabaho, Lord, padayon ka, Ginoo, nga magapakiguban kanila sa ilang pagpanarbaho sa online. Tudloy sila nga pasidunggan ka sa ilang trabaho sa online. Bisan pa man sa mga kaigsuonan nga na mga business nga ipang manage, Lord, naaragid kanimo ang kagahuman, Lord, to prosper, O God, sa ikaw, Ginoo, ang bahala kanila, Ginoo, as long as they continue to honor you, Lord, sa ilang business, ikaw ay magpalambo, patubo niini, magpauswag niini. Thank you kaayo, Lord. Bisan pa man, hining adlaw, O God, ikaw lamang matuboy, ikaw lamang pasidunggan, mabayaw sa among tagstag sa kakinabuhi, O God. Prayer meeting na mo unya, Lord. Salamat nga gawom sa iyong balang espiritu, magapadayon sa pakiguban ka namo, O God. Dalaygon ka gid Lord, sulay katapusan, dawata ang among mapasalamat, Lord, pagdaig pagimaya, pinaagi sa gamahanan, nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.